Magandang araw mga katakot. Ako po si Niji, ang inyong tagapagsalaysay. Masaya naming inihahandog sa inyo ang channel na ito kung saan linggo-linggo kaming mag-a-upload ng true horror stories. Sana magustuhan ninyo. Bumangon ng maaga si Mitch para tapusin pa ang isang reaction paper. Pagkatapos kumain ay dumiretso na siya sa kanyang study table at binuksan ang laptop. Third year college na si Mitch, ang pinaka-busy na taon sa buhay kolehiyo. Abala si Mitch sa eskwela dahil kasama siya sa grupo na may hawak ng community service activities. Mamaya ay may tumawag na unknown number sa cellphone ni Mitch. "Hello?" Sagot ni Mitch. "Hello Mitch, si Andrea to. New number ko to, save mo ah." Sagot ng kabilang linya. "Ay, Andrea, ikaw pala. Bakit ka pala napatawag?" Tanong ni Mitch. "Confirmed na kasi yung sa venue natin, napa-reserve na. Need lang natin ng extra tulong sa pag-aayos dun mismo sa venue. Pwede ka ba mag-group message sa members and volunteers?" Hiling ni Andrea kay Mitch. "Ay, oo naman. Send mo na lang sa akin ang details ng venue para maisali ko na sa group message." Nakatitiyak na sagot ni Mitch. Matapos ang tawag ni Andrea, ay ginawa na agad ni Mitch ang pag-anunsyo sa lahat ukol sa nalalapit na community service at ang pangangailangan nila ng tulong para maghanda sa venue mismo. Hilig ni Mitch ang pagkawang gawa, kaya sanay na siya sa mga ganitong aktibidad. Pagsapit ng tanghali ay naggayak na si Mitch dahil siya ay may pasok pa sa hapon hanggang gabi. Sa hindi inaasahang pangyayari ay biglang napasigaw si Mitch habang siya ay nasa kanyang kwarto. Narinig ito ng kanyang mga kasama sa bahay at madali siyang pinuntahan ng mga ito. Nakita na lamang nila si Mitch na nakaupo sa isang sulok ng kwarto niya at umiiyak. Itinayo siya ng kanyang mga kapatid at pinababa muna sa sala. Ang kanyang ina ay inabutan siya ng tubig at tumabi muna sa kanya upang siya ay huminahon. Kalaunan ay tumahan na si Mitch at dito ay tinanong ng pamilya kung ano ang nangyari sa kanya. Nanginginig ang boses ni Mitch habang nagsasalita. Siya ay napasigaw dahil pagtingin niya sa salamin ay nakita niya ang sarili na walang ulo. "Ano? Wala kang ulo?" Nag-aalalang tanong ng nanay ni Mitch. "Opo, ma." Sagot ni Mitch na muli na namang naiiyak. "Hindi ba't malas yun? Yung makita ang sarili na walang ulo?" Hayag ng bunsong kapatid na si Hannah. Nagdiskusyon ang pamilya. Hindi na nakapasok si Mitch dahil sa takot niya at ng kanyang pamilya na baka kung ano ang mangyari sa kanya. Nagdahilan na muna siya sa eskwela at nanatili muna sa bahay ng ilang araw. Buti na lang ay weekend na at wala naman siyang Saturday classes.
Ilang araw din ito naging dilema ng pamilya, kaya minabuti na lamang din ni Mitch na hindi na rin sumali sa community service ng taon na iyon. Nagulat ang marami sa desisyon niya dahil isa siya sa mga namumuno sa kanilang charity group. Kalaunan ay natuloy ang community service nang wala si Mitch. Nakikibalita lamang siya sa mga kasama niya. Siyempre ay gusto niya talaga sanang sumama. Maayos naman ang naging aktibidad ng charity group. Ngunit noong sila ay pauwi na, ay may nakabangga sa pangalawang van na nirenta ng charity group. Wala sa kanilang napahamak, ngunit matindi ang bangga sa likod na bahagi ng van, kung saan walang nakasakay na pasahero. Buti na lang ay karamihan ng mga miyembro ay nakasakay sa unang van. Nabalitaan ito ni Mitch at ng pamilya niya dahil tumawag ang kaibigan na si Andrea makalipas ang ilang oras. Mitch, grabe! Nakakatakot ang nangyari sa amin. Pero buti talaga hindi ka sumama. Matindi ang damage sa likod ng van. Naalala talaga kita. Mahilig ka pa naman sumakay sa likuran. Isang gabi sa isang barangay ay nagtipon-tipon ang magkakabarkada. Biyernes ng gabi noon at syempre walang mga pasok kinabukasan. Kaya masayang nakatambay ang lahat sa bahay ni Chris. Bihira na lang din magtipon ang barkada dahil nasa kolehiyo na ang mga ito at iba't iba na ang kanilang mga eskwelahan. Kumbaga, sila ay barkada pa noong high school pa lang. Nagkamustahan ang mga ito sa isa't isa at nagkwentuhan tungkol sa kani-kanilang mga buhay sa kolehiyo. Napansin ni Chris na paubos na ang pulutan at alak, kaya tumayo muna siya at pumasok sa loob ng bahay para kumuha pa ng mga kailangan nila. Binuksan ni Chris ang ref at nakita na wala ng mga bote ng alak sa loob nito, kaya inuna muna niyang kumuha ng pulutan at inihain sa mga kasama. Paalis na sana siya para mamili ng dagdag na alak nang tinawag siya ng tiyo niya. Chris, yung ibang alak nilagay ko muna sa aparador sa kusina. Wala na kasing espasyo sa ref kanina. Hayag ng tiyo ni Chris na si Ronel. Ay ganun po ba? Bibili na sana ako eh. Salamat ho. Sagot ni Chris. Lumapit si Chris sa kahoy na aparador. Nakaramdam siya ng konting kilabot habang palapit dito, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit. Nagdesisyon siyang hindi ito pansinin at binuksan ang aparador. Laking pagsisisi niya dahil sa pagbukas niya dito ay may ulo ng isang bata sa loob ng aparador. Nanghina si Chris at napaluhod sa takot. Hindi siya makasigaw o makasalita. Pinilit lamang niya tumayo sa tulong ng mga furniture sa tabi niya na kanyang kinapitan at tumakbo papuntang banyo at doon umiyak at naghilamos ng mukha. Kinakalma ni Chris ang sarili. Masikreto kasi itong si Chris.
Alam niya na ang kanyang nakita ay hindi literal na ulo ng bata, kundi isang pangitain. Kaya nang kumatok ang tropa niyang si Vino sa pintuan ng banyo at nagtanong kung saan ang iba pang bote ng alak, ay itinuro niya dito na lahat ay nasa loob ng aparador. Alam niya na ang tropa niya ay hindi makikita ang ulo ng bata na nakita niya kanina. Itinago ni Chris ang pangyayari sa barkada at idinaan na lang sa inom ang nararamdamang takot at kaba. Ilang gabi siyang hindi makatulog dahil sa pangyayari. Malalim niyang iniisip kung kaninong ulo ng bata ang kanyang nakita. Sa kanyang pagkaalala ay hindi niya kilala ang nakitang ulo ng bata. 3 araw na ang lumipas at si Chris ay pauwi na sa kanyang tirahan galing Maynila kung saan siya ay nag-aaral. Siya ay nagulat dahil napansin niya na ang daming tao sa riles ng ilang kalye lang ang layo sa kanilang tirahan. Sa pagod sa biyahe ay hindi niya ito binigyang pansin at dumiretso na pauwi. Pagdating sa bahay ay nasa sala ang kanyang tiyo na nanunood ng TV. Wala pa yan sa balita. Salita ni Tio Ronel. Makikitang kausap nito ang nanay ni Chris na nasa kusina. Wala pa? Aba, pahuli-huli naman ang media. Sagot ng nanay ni Chris. Ano ka ba? Kakadating lang ng pulis dyan sa riles. Siguradong kasunod niyan ang media. Sagot muli ni Tio Ronel. Bumati si Chris sa kanilang dalawa at umakyat na sa kanyang kwarto. Hindi man siya makatulog dahil sa nakita niya noong isang araw, nakatulog siya dahil sa pagod sa biyahe mula Maynila. Kinaumagahan ay tanghali na bumangon si Chris dahil nananakit ang kanyang ulo. Bumaba siya sa sala at muling nakita ang Tio Ronel na nanunood ng TV. Tina, ayan na! Nasa balita na! Sigaw ni Tio Ronel sa nanay ni Chris. Sa wakas! Dali, panoorin na natin! Sagot ng nanay habang papunta na sa sala. Kagabi niyo pa pinag-uusapan yan ah. Pagsingit ni Chris sa usapan. Oo anak, yung naaksidente kagabi dyan sa riles, grabe. Kinaladkad ng tren yung bata. Pugot ang ulo. Kwento ng nanay ni Chris. Hindi nakasagot si Chris sa narinig at lalo siyang nagulantang nang mapatingin siya sa TV kung saan kasalukuyang pinapakita ang litrato ng 12 anyos na batang lalaki na nakaladkad ng tren at napugutan ng ulo sa riles na malapit sa kanilang tirahan. Bumilis ang tibok ng puso ni Chris at mahinang sinabi sa sarili, siya yun, yung nasa aparador. Ang kwentong ito ay nangyari sa kakilala kong si Leia at kanyang ex-boyfriend na si Micah. 2 taon na sina Micah at Leia na magjowa. Maraming bumabati sa kanila dahil bagay na bagay daw sila.
Akala din nga ni Leia na sila talaga ang magkakatuluyan. Ang pangyayaring ito ay naganap noong nasa kolehiyo na si Micah, habang graduating ng high school si Leia. Unang taon ni Micah noon sa kolehiyo, kaya siya ay nagpapakitang gilas sa mga senior niya. Marami siyang sinalihan na mga kaganapan sa eskwela at kasama na dito ang choir. Choir members pareho ang magjowa sa simbahan, kaya si Micah ay yun din ang isa sa sinalihan na club noong nagkolehiyo siya. Noong mga panahon na iyon ay abala ang choir para sa isang competition at nagbunga nga naman ang kanilang paghihirap dahil sila ay nanalo bilang kampyon ng kompetisyon. Laking tuwa ng lahat sa nangyari at bilang gantimpala ay binigyan sila ng budget ng school para magkaroon ng outing sa isang resort sa South. Tuwang-tuwa si Micah at hindi na makapaghintay sa nalalapit na outing. Kasalukuyan silang nagmi-meeting tungkol sa outing nang tumunog ang cellphone ni Micah. Ito ay text message ni Leia na kung pwede ay magkita sila mamaya. Kalaunan ay nagkita na ang magjowa sa paborito nilang tagpuan, ang fast food na may bubuyog na mascot. Nagkwento si Micah sa karanasan niya sa competition habang si Leia naman ay tila may iniisip. Leia, okay ka lang? Parang may iniisip ka ata. Tanong ni Micah. Ay, sorry, wala lang to. Mali lang ata gising ko kanina. Sagot naman ni Leia. Ganun ba? Ano gusto mo, mag-ice cream doon kina Aling Maring? Para good mood ka na. Alok ni Micah sa jowa. Napangiti si Leia at tumango kaya nagtungo na sila kina Aling Maring kung saan sila madalas kumain ng ice cream. Umayos naman ang mood ni Leia pagkatapos mag-ice cream. Ngunit muling nasira ito nang mabanggit ni Micah ang outing nila. Nagulat si Micah na biglang naging seryoso ito at hindi na kumibo. May nasabi ba ako? Anong nangyari sa'yo, babe? Tanong ni Micah sa jowa na nakatulala. Si Leia ay biglang napaluha at nagtakip ng muka. Hindi alam ni Micah ang gagawin dahil naguguluhan siya sa kinikilos ng jowa. Pinagtitinginan na sila ng mga tao dahil ang eksena nila ay mukhang may nangyayaring LQ. Bago ang pangyayari, ay nakwento ni Micah kay Leia na sila ay may outing sa susunod na weekend. Ito ay magaganap sa isang resort na may 2 pool, isang hugis parihaba para sa mga adult at isa naman ay bilog ang hugis para sa mga bata. Ang mga pader ay kulay asul at ang mga ito ay may disenyo na koi na iba't iba ang kulay. Overnight ang balak nila dito at dapat ang suot nila papunta sa resort ay black t-shirt at jeans dahil pagdating sa venue ay mag-group picture na daw ang lahat. Tumahan na si Leia at nagsalita. Babe, huwag ka na sumama sa outing nyo, please.
Gulat na gulat si Micah sa sinasabi ng jowa niya. Tinanong niya ito kung bakit. Babe, kanina kasi bago tayo magkita, nakatulog ako. Tapos ang sama ng panaginip ko. Hayag ni Leia. Sa panaginip niya ay maraming tao na nakaitim at ang background ay asul na may mga drawing na mga isda. Pero ang kulay ng drawing ay pula. At ang kinilabutan siya ay nakita niya na may mga dalawang figura na mukhang swimming pool na parihaba at bilog ang hugis. At ang mga pool ay punong-puno ng likidong pula na kung titingnan mo, ang itsura ay mukhang dugo. Natigilan si Micah sa sinabi ni Leia. Nagkaroon pa sila ng konting di pagkakaunawaan dahil dito. Kalaunan ay hindi muna nila ito pinag-usapan at wala din pinagsabihan tungkol dito si Micah. Kinukulit siya ni Leia sa text para humingi ng update at patuloy na nakikiusap na wag na siyang sumama. Hindi maintindihan ni Micah kung siya ba ay maniniwala sa tila pangitain na sinabi ni Leia o deadman na lang siya dito. Natigil ang pag-iisip ni Micah nang makatanggap ng text message mula sa club president nila. Urgent meeting daw. Agad na tumungo sa sinabing meeting room si Micah at nagulat na tila nag-aalala ang mga ekspresyon sa muka ng mga kasama niya sa choir. Guys, I'm sorry for the late notice. As you can see, urgent meeting ito at importante na mapag-usapan natin agad ito. Anunsyo ng club president. Nagulat ang lahat sa ibinalita ng club president. Ang kanilang choir conductor na ang tawag nila ay si Sir Red ay naaksidente kanina lamang. Ang jeep na sinasakyan nito ay agad na umandar habang pababa pa lang siya. Nakabitiw ito sa kinakapitan at nahulog mula sa jeep. Gumulong-gulong siya sa kalye at nagtamo ng mga sugat at nabalian pa ang kaliwang braso. Buti na lang ay mabilis na nagpreno ang kasunod na sasakyan kaya hindi siya nabundol nito. Nagpasya ang choir members na hindi na lamang ituloy ang outing sa weekend dahil hindi ito magiging masaya kung wala si Sir Red. Nag-ayos na lamang sila ng schedule kung kailan maaring bisitahin si Sir Red at doon magsalo-salo. Okay na muli sina Micah at Leia at hindi na nila muli pinag-usapan ang panaginip ni Leia. Hanggang sa isang araw, matapos ang weekend na dapat outing nila Micah, nasa bahay nila Leia noon si Micah nang biglang nag-group message ang club president nila. Sabi ng text message, "Guys, nabalitaan nyo na ba nangyari sa resort na dapat pupuntahan natin? Nasa news siya oh, robbery daw. The caretaker was shot pero buti nadala pa sa ospital. And it happened this past weekend." Kinilabutan ako guys. Pinuntahan agad ni Micah si Leia
at niyakap ito ng mahigpit. Laking gulat ni Leia dito at tinanong siya kung ano ang nangyayari. "Babe, salamat. Tama ka," bulong ni Micah habang nagpipigil ng iyak. Kamusta mga katakot? Sana nagustuhan ninyo ang aming mga kwento. Kung di nakakaabala ay pakiclick na din ang like at subscribe button. Follow nyo na din kami sa Facebook at TikTok. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.